Listado sa Quezon City ang iligal na operasyon ng online sugal. 7 ang arestado sa raid. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Charity Sweepstakes Office, Quezon City Police District at ng Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, na-corner ang mga suspect na nag-ooperate ng walang kaukulang authority at lisensya. Merong sa isang social media app na merong QC Lotto. So from there, may mga nakalagay dun sa messages nila na nagpapataya sila sa Quezon City. Ito, pinag-usapan natin illegal online gambling. Andito na, tingin natin na hindi lang ho yung online casinos but online lottery is a problem as well. Kasi nakikita natin ang tinatama talaga yung mas mababa sa lipunan ho natin. Ang taya, pa 10-10 piso, pa piso-piso. So talagang kailangan natin sugpuin to. Ayon sa PCSO, July 14 pa nag-expire ang authority to operate ng dati nilang STL operator. Pero patuloy pa rin daw itong nagpapataya online gamit pa ang kanilang logo at pangalan. Kaya lumapit ang ahensya sa DICT-CICC para maaksyonan. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga kagamitang pantaya, ilang cellphone, pera at iba pang kagamitan na ginagamit sa operasyon. Giit ng PCSO, malaki ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa mga iligal na operasyon na kagaya nito. Malaki po ang epekto nito sa amin at sa atin, no, sa taong bayan, na kung saan ang primary mandate ng PCSO ay mag-raise ng revenue through lottery, and this revenue ibibigay natin sa charity. So kung may mawawalang mga revenue na papasok dapat sa kaban ng bayan, at ito po ay magiging losses din po sa mga taong nangangailangan po ng tulong na umaasa po sa PCSO. Pinag-aaralan ng mga otoridad ang mas malawak pang kasong isasampa laban sa mga suspect at sa operasyon nito. Yung forensics doon sa telepono, gagawin pa nila through CICC and PNP Cyber. Meron din po PNP Cyber. And doon natin malalaman kung ano yung network nila. Unang-una, violation ho ng Revised Penal Code. Tapos illegal numbers game ho to. Dahil sinamahan ho ng ICT, violation din ho to ng 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Iginiit naman ang 4 sa 7 naaresto na iniharap sa media na teller lamang sila sa mga outlet at ang alam nila'y nasa proseso na ng pagre-renew ng lisensya ang kanilang operator. Alam po namin na paso na yung lisensya namin, pero ang sabi sa amin, ongoing yung process na nilalakad nila, wala naman magiging problema. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News.